Hallelujah! Mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Happy Feast of Unleavened Bread and mapagpalang araw ng pagsiselebrate ng Passover sa nakaraang araw. At bilang mananampalataya, bilang naniniwala sa mga itinakda na kapanahunan ng ating may likha, tayo'y gumugunita sa mga appointed times na ito, sa mga kapistahan ito, upang pagsikapang sundin ang kanyang kalooban. Kaya mga kapatid, meron tayong munting ma-share at isi-share sa ating lahat na mananampalataya, sa ating lahat na tumatalima sa mga salita, sa mga utos ng ating Elayam, ng ating Elohim. Okay. So, ating pagtuunan ng pansin ang kapistahan, ang mga kapistahan na ating ginugunita ngayon, ating siniselebrate ngayon, magmula nung sa Passover at hanggang ngayon na nagsiselebrate tayo ng Unleavened Bread Festival. Okay. So, meron tayong ibabahagi na ito ay composition ng tinatawag ng karamihan o ng iba na Old Covenant and the New Covenant. Titingnan lang natin kung meron bang kabuluhan, meron bang katuturan ang tinuran or pinagmamalaki ng relihiyon ng Christianity na kisyo ginawa na ng Misaya lahat, at ang Misaya na ang katuparan ng Torah, ng Old Testament, sabi ng mga doktrina ng Christianity at iba pang mga relihiyon, maybe titingnan natin kung pinagwalang bahala ba ng Misaya ang mga kautusan na iniutos ng Ama magmula pa sa ating mga ninuno, kahit sa kapanahunan pa ni Adan, ni Noah, ni Shem, hanggang sa kapanahunan ni Abraham, hanggang sa kapanahunan ni Moses, lalong-lalo na dahil very known and common to the believers ang history sa panahon ni Moses, ni Moshe. Okay? So, titingnan natin kung hindi na ba kailangan ng mga tinatawag na mananampalataya ang paggugunita, pagsiselebrate, paggawa ng mga appointed times na ito. Okay, meron lang tayong mga iilan, kunting pagbabahagi ngayon. Okay, kung ito ba ay ina-abolish na ng Misaya ang mga ginagawa, mga tuntunin na ibinigay ng Ama doon kay Moses, and particularly, una sa lahat, sa mga Israelita at sa mga tinatawag na sojourners, yung mga naka-attach sa mga Israelita. Okay? So ngayon, naroon lang din akong isang katanungan or tanong sa bawat isa na manunood ngayon, especially kung makapanood man ang mga nasa grupo ng mga Christians or sa iba't ibang sikta o reliyon.
ito ang isang naging katanungan ko rin noon. At hanggang ngayon, itatanong ko ito sa bawat isa. Kayo na lang ang sasagot. Ang kasulatan ba na ating sinusunod ngayon or binabasa ngayon na kinukompose na ngayon or inisa na ito bilang tinatawag na Biblia. Okay? So, ang tinatawag ng Biblia was composing of many books and authors. Okay? Prophets and disciples. Okay. Ngayon, sa mga nagki-claim, sa mga nagsasabing hindi na dapat sundin ang Torah dahil nandito na tayo sa New Covenant, New Testament na ginawa na ng Messiah ang lahat na katuparan ng Old Testament. So, ang kasulatan bang ito ay para lang ba sa mga Israelita? Yun ang isang katanungan. Ang kasulatan bang ito ay para lang sa mga Israelita? Para sa lahat. Kung sasabihin mo, kapatid, kaibigan, na para sa lahat, so, ibig sabihin, lahat ng mga nakasulat dito kailangang sundin ng bawat naniniwala sa kasulatan ito. Kung sasabihin mo naman, at marami na din akong na-encounter na mga individual na nagsasabing, brother, hindi na natin pwedeng gagawin ang mga kautusan na inuutos ng Ama doon kay Moses dahil para lang yun sa mga Israelita. Hindi naman tayo mga Israelita, mga hintil naman tayo. Marami akong na-encounter ng mga individual na ganun ang kanilang paniniwala, ganun ang kanilang perception, ganun ang kanilang stand. Ngunit ito ang ibabalik ko rin ang tanong na ito sa mga individual na nagsasabi ng ganun. Kung magkagayon na para lang sa mga Israelita ang kautusan na inuutos ng Ama kay Moses, saan ba tayo kumukuha ng mga referensya sa ating pananampalataya ngayon? At kanino ba originally, sino ba ang nagmamay-ari ng kasulatan na hinahawakan, binabasa natin at pinagkukunan natin ng referensya? Di po ba ang kasulatan ito ay sa mga Hebreo people? Di ba ang kasulatan ito ay para sa mga Israelita or sa kanila ito? Sa mga Israelita ang mga kasulatan na inaangkin din natin at binabasa din natin ngayon. At based on my own experience when I was a Christian, in Christianity, I mean, every time magbabasa ako sa tinatawag na Biblia, sa kasulatan, every time na magninilay-nilay ako when I have a personal meditation, pag meron akong nababasa kahit saang parte ng kasulatan ito, ma-Old Testament man o New Testament, feel ko na ang bawat salita na aking binabasa ay para sa akin. So kung magkagayon, ewan ko kung dito yung hindi ba agree sa akin ang mga kapatiran nating Christian na dahil ito ang personal experience ko bawat verso, bawat titik
paragraph ng kasulatan na mababasa ko sa panahon ng aking meditation ay tinitek ko ito na para sa akin na salita. At many verses of the Bible na itinanim ko pa sa aking puso. Inilagay ko sa aking puso kagaya ng tinura ni David sa Psalms. Sabi niya, I have hidden your word in my heart, O my Elohim, so that I could not sin against you. So mga kapatid, mga kaibigan, isa itong halimbawa na kung sasabihin natin na ang kautusan ng mga ito, nagkukot ako ng referensya ng kasulatan in the Old Testament, si David, sa panahon ni David. So kung para sa mga Israelita lang ang mga kautusan ito, ang mga sinasabi ba ni David na ating minimumorize ngayon, sinasaulo natin, nasabi natin, lalo na sa Christian community, na mga kautusan ay para lang sa mga Israelita. Bakit tinatago mo? Bakit kinikip mo ang kasulatan sa puso mo? Sasabihin mo naman, kasi tinatanggap ko na, pinaniniwalaan ko na ang Misaya, which is in the Christian community, tinatawag ang Misaya na Christ, at may pinapangalanan based sa Greek terminology na Jesus. Kasi kapatid, tinatanggap ko na si Jesus as my personal Savior. Kaya sinasaulo ko ang mga salita na nandito sa Biblia. So kung ganun, kapatid, kaibigan, hindi siguro sapat na memorize natin ito. Hindi siguro sapat na meron lang tayong pipiliing mga berso, talata sa kasulatan na yun lang ang ating susundin. Bagkus lahat, sabi nga ni Paul, na ang kasulatan na ito ay pinagkukunan or sinusulat ito na nanggagaling na inspired ito sa banal na espiritu, and it is useful for teaching, rebuking, upang ang tao na mananampalataya sa ating mailikha ay magiging ganap sa mga maaayos at magandang buhay bilang mananampalataya. So ngayon, dapat bang may iwaglit tayo? Dapat bang may itutulak tayo at kakabigin sa kasulatang ito? I don't think so. Wala dapat. Kung ikaw, ako, tayo ay naniniwala at nananampalataya sa ating mailikha, sa ating Elohim, sa ating alahayam, na tinatawag naman sa Griego na God. Kung ikay mananampalataya, naiisip mo ba sa iyong sarili na pipiliin mo lang ang mga iniutos sa inyo, mga instruction ng nagmamay-ari sa iyo? Ikakatuwa ba
ng yung master na pipiliin mo lang ang yung susundin sa kanyang mga itinalaga at iniutos requirements upang ikaw ay mapalapit sa kanya at makapasok, and being able to be his disciple and to be his people. Matutuwa kaya ang ating Ama? Okay. So, yun ang mga katanungan na ating dinadala ngayon, mga kapatid. Ating binuksan. At ikaw na mismo ang makakasagot sa iyong sarili. Kung dapat bang may itulak ka o may kakabigin ka sa salita ng ating hayam, ng ating Elohim, ng ating may likha. Ngunit magbibigay ako ng pinakatumpak na sagot. At hindi ako mismo, kundi ang Misaya mismo ang sumasagot dito. Babalikan natin ang sinabi ng Misaya sa Matthew 5:17. Dahil marami ang nag-question sa katauhan ng ating Misaya noon pa man sa panahon ng mga Pariseyo, so babasahin ko ulit ang sinabi ng ating Misaya sa Matthew chapter 5 verse 17, dahil ino-open natin ang katanungan kung dapat bang hindi na natin sundin ang kautusan ng Torah at ang mga sinasabi ng mga propeta. Okay. Hallelujah. Okay. So ito ang ating babasahin, Matthew 5 verse 17 hanggang 19. Ito ang nakasulat. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. For truly I say to you, until heaven and earth pass away, not an iota, not a dot will pass from the law until all is accomplished. Okay. Sa itinha muna tayo. Baka sasabihin na naman ng iba na na-encounter ko rin noon na sinabi nila, oo nga, sabi ng Misaya, hindi siya pumarito upang i-abolish ang law, kundi gagawin niya ito. Ngayon, kung ginagawa ng Misaya, bakit hindi mo gagawin? Ibig bang sabihin pinapapasan mo alone sa Misaya ang lahat ng law? Siya na ang gagawa para sa iyo? Ano ang sinasabi niya sa John? Ano ang sinasabi ng Misaya sa John 14? If you love me, keep my commandments. So, paano yun? Naniniwala ka sa Misaya? Naniniwala ka sa Christ na iyong tagapagligtas? Bakit siya lang ang pinagagawa mo ng lahat na dapat mong gawin, dahil ang mga utos ng Ama ay hindi para sa Misaya? Ito ang tandaan natin, mga kapatid, mga kaibigan. Ang inuutos ng Ama, ang utos, ang direksyon na ibinigay ng Ama magmula kay Moses ay hindi para sa Misaya, kundi para sa bawat maniniwala
mananampalataya at nananampalataya sa Kanya. Yun ang lilinawin natin, mga kapatid. A very hayahay naman ang buhay natin kung yun ang ating iisipin. Na wala na tayong gagawin, maniniwala na lang tayo. Basta naniniwala tayo sa Misaya, pinaniniwalaan natin at tinatanggap natin siya bilang our personal Savior, okay na ang lahat. Walang nakasulat sa kasulatan na ganun nga ang gagawin ng mga mananampalataya. Yes, nagsasabi ang Misaya mismo, believe in me, have faith in me, at patuloy yan na pinapaalala ng mga apostoles. Believe in the name of the Messiah and you will be saved. Tama. Dahil siya ang ipinadala ng Ama upang mailigtas niya ang sangkatauhan. Unang-una ang Israel, ang Hebrew Israelites, hanggang sa mga Hintil. Grabe naman ka-espesyal sa mga Hintil. Kung yun ang magiging premise natin, na hindi na natin gagawin ang mga utos na ibinigay ng Ama doon sa mga Israelita. Sino ba ang special people of the Almighty? Sino ba ang kanyang sinasabihan at pinangakuan? Ang mga Hintil ba? Unang-una. Kung ikaw ay naniniwala na ikaw ay Hintil, ikaw ba ang unang pinangakuan ng Ama? O ang mga Hebreo? Ang mga Israelita? Ha? So ngayon, ang Misaya na mismo ang nagsasabi, kung ikaw ay mananampalataya, just take note, mga kapatid, unang-una ina-address ito ng Misaya sa mga Israelita, sa mga Hudyo, at hindi lang sa mga Hudyo, kundi sa buong lipi ni Israel, at para na rin sa mga Hintil. Ngayon, if you take that you are a believer of the Messiah, if you are a believer of the Almighty Creator, don't you think you have the right to choose of you what you are going to do? Kung ano lang ang susundin mo at kung ano ang hindi mo susundin. Just think about it, kapatid, kaibigan. Dahil maraming mga tao, so-called believers, ngayon, lalong-lalo na dito sa upper so-called Philippines, because this is claim, this nation was claimed that a Christian nation. Naniniwala ka nga sa Misaya pero hindi mo ginagawa ang kanyang sinasabi. Hindi mo ginagawa ang kanyang ginagawa. Di ba? Sabi niya, walang mag-aaral, walang alipin na makakalampas sa kanyang master o sa kanyang teacher. Pwedeng tatabla ka lang, papantay ka lang. Kung ano ang pinagdaanan ng teacher mo, ng master mo, kung ano ang kanyang dinadaanan, dadaanan mo rin, di ba? This is a simple logic, brethren. Kaya wag na nating baliin, wag nating i-twist ang buong katotohanan para lang sa tinatawag na self-serving. Yun ang ginawa ni Korah doon nung nag-rebelled siya. Nag-rebelde siya kay Moses. Self-serving. Dahil gusto niya siya ang masunod.
hindi si Moses. Di ba? Sabi ni Korah, ano ba? Yung nagagawa ba ni Moses, hindi ko magagawa. Self-serving. Pride. Okay. So ngayon, nandito tayo sa kasaulugan, kung sa Bisaya pa. Nandito tayo sa punto na nagsiselebrate tayo, nagdinilay-nilay tayo. We are commemorating the Passover and the Feast of Unleavened Bread, which halos natatapat sa tinatawag na Semana Santa ng Christianity, ng Roman Catholic specifically. So pag ninilay-nilay sa paghihirap na ginawa ng ating Misaya. Okay? So ngayon, dadako na tayo sa selebrasyong ito na ating siniselebrate ngayon, pinagninilay-nilayan ngayon. Okay. Hindi ikaila, kahit ang Christianity naniniwala nito, ng ating Misaya is the ultimate Passover lamb. Okay? But technically and scripturally, from the Torah to the time of the Messiah, ginawa ng Messiah ang lahat ng mga sakripisyo na ginagawa ng mga Israelita sa pagpapawalang sala sa kanilang mga sarili. As a Passover lamb, ginawa ng Messiah to redeem the firstborn. Yan ang specific na ginagawa bilang Passover lamb para sa mga firstborn. Kung babalikan natin ang Torah sa Exodus chapter 12. But not only the representation of the Messiah is a Passover lamb, pagkus he is representing as a sin offering sacrifice because of his death na tumatagal ng 3 days and 3 nights. Kung babalikan natin ang mga kaganapang ito sa Old Testament, ano ang mga inihahandog sa araw na ito from the 14th day of the first month of the Abib, 14th, 15th hanggang 16th day, 14th, 15th hanggang sa 16th day, na siyang araw ng pagkabuhay ng ating Misaya nang hindi pa lumiliwanag. Approaching to the 17th day. So, ano ang mga significant nito? Ano ang mga alay na ginagawa ng mga pari sa mga araw na ito? Sa mga Israelita, 14th day, Passover lang. Patayin ang Passover lamb sa day 14. At may mga sacrifices at susunugin na mga alay sa kinagabihan ng 14. Hanggang sa 15, unleavened bread. Merong iniaalay. Hanggang sa gabi, merong inaalay na sin offerings. Hanggang sa 16th day ng umaga at hanggang sa gabi, merong inialay. May burnt offering for the sin. And specific
para sa pagtubos ng kasalanan, pagpapawalang sala sa mga Israelita. So ito ang significant na ginagawa ng Messiah. Ngayon, dumaan ang maraming panahon, siglo, decades, centuries. Patuloy itong ginagawa ng mga Hebrew Israelites. At hanggang sa mga taong umaadapt, naniniwala sa paniniwala ng mga Hebrew Israelites hanggang sa ating kapanahunan ngayon. Ngayon, our Messiah is a Passover lamb and a sacrificial sin offering para sa lahat, once and for all. At anong kasalanan ang tinubos ng Messiah? Tatalakayin natin yan sa ibang recording natin, video natin, yung elaboration. Pero as a glimpse, hindi lahat ng kasalanan ang tinubos ng Messiah sa kanyang kamatayan. Tandaan nyo yan, mga kapatid, mga kaibigan. Dahil maraming umaabusong tao, dahil nga sa kamatayan, sa dugo ng ating Messiah na inialay, nagiging rampant na lang ang ginagawa ng mga so-called believers. Okay? So hindi lahat, kundi ang kasalanan na hindi natin ginawa ng may conscience. Ibig sabihin, hindi tinuyo kung sa Bisaya. Hindi sadya. Yan. Yung kasalanan hindi natin sinasadya. Katulad na lang ng tinatawag ng karamihan na inherited sin. Okay? Pero yung kasalanan, alam mo ng kasalanan, ginagawa mo pa. Lalong-lalo na kung bukas na yung diwa. Ibang usapan na yun. Okay. So, ibang video na natin yan, pag-uusapan. Okay. Ngayon, babalik tayo. After the Messiah's death, the feast should be observed in a significance. Yes, absolutely. In a significance and understanding. Yung pagninilay-nilayan talaga natin. I-observe natin ang kapistahang ito na aalamin natin at nalalaman natin kung ano ba ang pinakabuod, kung bakit tayo umaalala, kung bakit tayo nagsiselebrate sa kapistahang ito. Not only that we have known as ginagawa ito ng ating mga ninuno or mark as a traditional celebration. Hindi lang natin ito gagawin na kapistahan ngayon. Okay, sige, kapistahan. Magluluto tayo ng unleavened bread, kakain tayo, hindi tayo kakain ng leavened bread. Hindi ito ganito kasimpleng pag-aalala at understanding sa paggawa natin, sa pagsunod natin sa appointed time na ito. Hindi as a traditional or yung paulit-ulit lang na ginagawa, hindi. Kagaya ng ating naoobserba sa komunidad. Pagdating ng Semana Santa, okay, gagawin lang natin, mag-aayuno, ganito, ganyan. Meron pa nga kaming kanta dito sa Bisaya na nalalaman na sinasabing, nakalimutan ko na, sorry, pasensya na. Pero may punto doon na sinasabi,
kung nagkasala man ako, itatranslate ko lang, kung nagkasala man ako noon, kung nagkasala man ako, hindi ko na ito uulitin. May isang sinabi may praise na ganoon ang pagkasabi sa kantang yun. Pero paulit-ulit pa rin ginagawa. And hopefully, this is not only as a traditional celebration, but by sincerity and truth. Hindi lang isa itong common na ginagawa as a traditional celebration, but by sincerity and truth. Yung siseryosuhin natin ito at buong katotohanan na ating gagawin, because the significance after the death of the Messiah mark as the fulfillment of the old covenant. Yun ang pinakabuod eh. Ang Messiah ang tumutupad at pinapaunawa lalo pa sa mga tao paano sundin ang kautusan at utos ng Ama. Di ba? Sabi niya sa kanyang prayer doon sa Garden of Gethsemane, Ama, kung po pwede, papalampasin mo sana itong cup ng kapighatian. Sana. Dahil nakadama din siya ng takot as a human being that time. Ganito nang sabi ng Messiah. But it is not my will, but it is your will. Be done, my Father. So ito ang tinura ng ating Messiah. Paano tayo susunod sa utos ng Ama? Hindi sa sarili nating pag-iisip. Hindi sa sarili nating kagustuhan, kundi ang kagustuhan ng Ama ang masusunod. Excuse me. Okay? So, the death of the Messiah marked as the fulfillment of the old covenant and ushering the new one. Ba? With his sacrifice. With his sacrifice, the traditional feast took on a deeper and spiritual meaning. Ito dapat ang ating maiintindihan at iintindihin. With his sacrifice, the traditional feast took on a deeper and spiritual meaning. Hindi lang tayo mag-o-observe as a mere rituals lamang ito. As of rituals or a festival celebration na nakasanayan lang. Bagkus, kailangan natin, tatawagin natin ito na we are the partakers of the sacrifices that the Messiah did and made in his time. And we take it in hearts, with our heart centered of sincerity and truth. Dahil tayo ang beneficiary sa ginawa ng Messiah. So we must observe it with sincerity and truth because we are the beneficiary. We are the beneficiaries of what the Messiah did. Kaya gagawin din natin ang kanyang ginagawa with sincerity. Not only in a traditional and a ritual celebration.
Hopefully mga kapatid, na iparating natin mga kaibigan, na iparating natin or na simplified natin ito sa ating mga sarili. Kagaya ng sinabi ni Paul, okay? Magbabasa ako sa sinabi ni Paul dito sa 1 Corinthians chapter 5 verse 7 to 8. Dahil nagiging controversial si Paul, dahil ang halos buong Christian community, mga epistles ni Paul ang sinusunod, which is parang nasubraan yata na nasisipa ang mga utos ng Ama. Nasisipa ang Torah. Kaya ngayon, anong sinabi ni Paul? Sumisipa ba talaga si Paul sa mga kautusan? Tingnan natin. 1 Corinthians chapter 5 verse 7 and 8. Sabi dito ni Paul, "For Messiah, our Passover lamb, has been sacrificed. Therefore, let us keep the feast not with the old leaven, the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth." Ayun. Napakalinaw ang sinabi ni Paul. Napakalinaw ang sinabi ni Paul. Ang ating Messiah ay ang ating Passover lamb, and a sacrifice one. Therefore, conclusive ang sinasabi ni Paul, let us keep the feast not with the old leaven. Pero hindi niya sinasabing hindi na gagawin. Ang mga gagawin, dapat na gagawin sa obserbasyon, sa celebration, sa pag-aalala ng kapistahan nito. Sabi niya, not with the old leaven. Ano ang old leaven na tinatawag? In spiritual aspects. All of the malice and wickedness, sabi ni Paul. Kailangan pa ba nating i-elaborate ang wickedness? Ang malice, kailangan pa ba? Lahat ng hindi naaayon sa kalooban ng Ama, yun ang tinutukoy ni Paul. Lahat ng pagkukunwari, lahat ng hindi kaaya-aya sa kalooban ng ating Ama. But, sabi niya, but with the unleavened bread of sincerity and truth. Pagkos ang sinseridad. Bagkus ang tinapay na walang libadura ng sinseridad at ng buong katotohanan. Ito ang pagsiselebrate na sinasabi ni Paul na hindi niya itinutulak ang Old Testament or traditional celebration. Bagkus in a deeper celebration. This is not a time for outward show. Ika nga, hindi ito panglabas na pagkukunwari lamang na tayo ay nagsiselebrate, nakikita natin. Diba? This is not a showing celebration as an empty celebration. No, hindi ganoon. Pagkos yung nasasabi na natin kanina na ang ginagawa ng Messiah ay nagmamatter na in a deeper meaning of the feast, of the celebration. Hindi na outward
This is not a time for outward or empty celebration, but a solemn observance marked by reverence. Yung talagang pagninilay-nilayan natin na magmamarka ito ng ating pagkatakot, pagsaludo, pagpapatirapa, pag-uunor sa ating may likha with the examination of our inner being. Nandito pa ba ang old leaven or a new unleavened? Old leaven or new unleavened? Let us examine ourselves with this festival. Sa panahon, sa bawat sandali na tayo'y kakain ng unleavened bread, maaalala natin ang ginawa ng ating Misaya, maaalala natin ang mga tinura ng ating Ama. That we must be grateful to our Messiah who did, na siyang gumagawa na sa pinakamahirap na gawin ng tao, dahil kahit ang mga Israelita, they are murmured kung bakit ganito, ganyan. May mga sakripisyo pa, may mga sacrificial pa na gagawin. Nakikita ng Ama kung ano ang utak ng tao na nakurap ng adversaryo, kaya ginawa niya ng paraan. Okay, sige, para magiging hayahay ka lang, hindi ka na magsusunog ng sacrificial blood offering or meat offering or burnt offering para sa iyong kasalanan. This is once and for all. But you must believe and receive the ultimate sacrifice. And what kind of gratitude na may bibigay mo sa ating Misaya, sa ating Ama, lalong-lalo na sa kanyang ginawa, sa kanyang pagpapadala sa kanyang anak, to be the atonement para sa kasalanan, dahil binayaran na. It was been paid by the blood of the Messiah, ang sacrificial offering of sin. Kailangan bawat take natin ng unleavened bread, we must meditate on how our Heavenly Father loved us and gave His only begotten Son to save us. The feast become a spiritual reflection. Sana ito ang maintindihan ng bawat isa, na ang kapistahan ito, ang appointed time na ito ay isang pagpapaalala sa bawat sitwasyon, bawat taon ng ating mga buhay, na magkakaroon tayo ng spiritual reflections. Ano ba ang mga nagawa natin? Ano bang mga nagiging lapses natin sa mga nakaraan? Ano ba ang hindi ko nagawa, Ama? Ano ba ang hindi ko nasunod? Sana tulungan mo ako sa taong ito. Magiging reflective sana tayo, mga kapatid, sa bawat sitwasyon, lalong-lalo na sa kapistahan ito. Hallelujah. This is the time of renewing of our covenant with our Almighty Elohim.
This is the time that we can reflect, and we must reflect ourselves so that we can walk in purity and embracing the truth of the gospel. Hallelujah. With a humble heart. Dahil hindi basta-basta ang ginawa ng ating Ama ng pagpapadala sa ating Misaya. Dapat bawat isa sa atin ang magbabayad ng sarili nating kasalanan. Dapat tayo ang pinahirapan. Dapat tayo kung sa krus man ipinapako ang Misaya or kung whatsoever, kung sa a street lang or whatsoever, dapat tayo ang pinapako Dapat tayo ang binibitay. Hindi sana ang Misaya. Pero dahil sa pag-ibig ng Ama, sa napakalaking pag-ibig ng Ama sa sangkatauhan, ginawa niya ang mahirap na desisyon. Ginawa niyang komplikado ang hindi komplikado para lang niya tayo maibalik sa orihinal niyang plano. Ito sana ang iintindihin ng bawat isa. Ito sana ang pagninilay-nilayan ng bawat isa. Lalong-lalo na ngayon, halos natatapat talaga sa tinatawag nilang Semana Santa. At natatapat naman talaga. Paano natin may papakita sa ating Ama na ang pag-o-observe natin, ang pagsiselebrate natin sa kapistahan ito ay buong puso at bukal sa kalooban na pagsunod sa kanyang mga tuntunin. Let us remember, mga kapatid, let us observe, and our observance not to be rooted in tradition only, but in a transformed lives. Hindi lang sa tradisyonal, kundi mauugat ito bilang isang transformed person. Tayo. Let us remember that the Lamb who was slain for us, na siyang nagbibigay halaga sa bawat isa. So we must be sincere, truthful, and wholly devoted to Him, to our Almighty Father na nagbigay sa atin ng ultimate redemption through our Messiah. Hallelujah. So mga kapatid, kailangan ng bawat isa na pagninilay-nilayan na ang mga appointed times na ibinigay ng ating Ama ay hindi ito palamuti sa ating pananampalataya, kundi isa itong direksyon, isa itong tanda sa kanyang mga pinili. Hallelujah! Hopefully mga kapatid, nakakapagbigay tayo ng munting paalala sa bawat isa sa atin sa kapistahan ito. Be blessed and happy feast of unleavened bread sa ating lahat, mga kapatid. Hallelujah. I love you.